Sa bagong pahayag mula po kay Zach Rines, sinabi niyang mas malakas ang posisyon ni Chainlink kumpara kay XRP pagdating sa pagkikipagtrabaho kasama si Swift. Ayon sa kanya, kahit maraming taga-suporta itong si XRP, ang umaasa na papalitan o magiging katuwang ito ni Swift, iba raw ang totoong nangyayari sa likod ng eksena. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit sinasabi ni Zach Rines, na mas lamang daw itong si Chainlink kaysa kay XRP sa Swift. Sinabi po ni Rines na kahit matagal nang pinaniniwalaan ng maraming taga-suporta ni XRP na siya ang magiging kapalit o katuwang ni Swift, iba po ang nangyayari sa totoong mundo. Ang katotohanan daw ay mas aktibo at mas integrated si Chainlink sa operation ni Swift. Kung magpapatuloy ito, posibleng tumaas ang demand kay Chainlink at magkaroon ito ng bullish effect sa market price niya. Ngayon ay ano po ang kasalukuyang ginagawa ni Chainlink kasama si Swift? Binigyang diin niya na si Swift ay matagal ng kapartner ni Chainlink para ikonekta ang higit sa 11,000 na bangko sa parehong public at saka private blockchains. Ibig sabihin, si Chainlink ay hindi lang sa papel gumagalaw, kundi talagang ginagamit na sa aktual na sistema ng pagbabangko. Ang ganitong level ng adoption ay malaking trigger para magkaroon ng price rally si Chainlink sa mga susunod na buwan. Paano naman po tinutugunan ni Chainlink ang dating pangako para kay XRP? Dagdag pa ni Rines, ang mga dating inaasahan mula kay XRP ay mas nakikita na kay Chainlink ngayon. Sa madaling salita, kung dati si XRP ang inaasahan para sa malaking pagbabago sa cross-border finance, si Chainlink na ang gumaganap ng bahaging ito sa kasalukuyan. Posibleng magdulot ito ng pressure sa presyo ng XRP kung hindi po siya makakapagpakita ng bagong major partnership. Ngayon ay sino-sino na ang nakikipagtrabaho kay Chainlink? Ipinakita po ni Rines na ang pinakamalalaking institution sa mundo gaya po ni Swift, DTCC, Mastercard, ilang central banks at malalaking asset managers ay nakikipagtrabaho na kay Chainlink. Ang ganitong listahan ng partners ay nagbibigay po ng solid credibility na maaaring magdala ng mas malaking investment interest. Paano naman po tinanggap ng XRP community ang pahayag na ito? May isang taga-suporta ni XRP na nagsabi na ang pahayag ni Rines ay isa lamang sa mga panibagong atake mula sa ibang crypto communities. Para sa kanya, ginagawa ito dahil si XRP ay malapit na sa isang malaking breakthrough. Kung totoo ito, posibleng maging bullish po ang market sentiment para kay XRP. Ngayon ay ano naman po ang opinyon ni Rines sa market value ni XRP kumpara kay Chainlink? Ayon po kay Rines, naniniwala siyang mas nararapat magkaroon ng mas mataas na value si Chainlink kumpara kay XRP. Tinukoy pa niya na kahit nasa $188 billion ang market cap ni XRP, mas marami na raw nagagawa si Chainlink kahit nasa $14 billion lamang ang market cap nito. Kapag napansin po ito ng institutional investors, posible nilang i-rotate ang pondo mula kay XRP papunta kay Chainlink. Ano naman po ang sagot mula sa ibang eksperto? Yan, sumali po sa usapan itong si Dom Kwok
at sinabing nakita na niyang gumagana ang technology ni Ripple sa totoong mga applications. Ngunit hindi pa raw niya nakikita si Chainlink sa aktual na kung saan ay aktual na ginagamit or may developers na aktibong nagtatayo gamit nito. Kung totoo ito, maaring magbago po ang pananaw ng market at magbigay ng panibagong kumpiyansa kay XRP. Ngayon ay gaano na po kalayo ang narating ng partnership ni Chainlink at saka Swift. Simula pa noong taong 2016 ay nagtutulungan na sina Chainlink at saka Swift at mas bumilis pa ito nitong mga huling taon. Mula po sa proof of concept noong taong 2022, matagumpay po nilang nagamit ang Cross-Chain Interoperability Protocol or CCIP para mag-connect ng Swift messages sa iba't ibang blockchain. Ang patuloy po na progress na ito ay malamang na magdala ng mas mataas na market confidence kay Chainlink. Yan, bilang panghuling katanungan ay may puwang pa ba sa XRP sa ganitong setup? Kahit na malakas si Chainlink sa messaging at saka interoperability, si XRP ay may sariling lakas sa mabilis at mura na settlement at liquidity para sa cross-border payment. Sa halip na maglaban, posible po silang magtulungan kung si Chainlink ang bahala sa messaging at si XRP naman sa settlement. Ito ay pwede pong magresulta sa pagtaas ng demand sa parehong dalawa. Ayan. Sa kabuuan, sa nakikita ko ay malinaw na parehong may malakas na papel sina Chainlink at XRP sa global finance. Ang pagkakaiba lamang ay mas mabilis at mas malinaw ang progress ng partnership ni Chainlink kasama si Swift. Ngunit hindi ibig sabihin nito na mawawala ang halaga ni XRP dahil may specialized role pa rin po siya sa settlement. Kung magpapatuloy po ang trend na magtulungan sila imbis na maglaban, mas lalaki po ang posibilidad na pareho silang dalawang tumaas or parehong tumaas ang kanilang market value. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.